Ilang progresibong grupo ang nagpahayag ng pagtutol sa desisyong pagtakbo ni Vice President Sara Duterte sa pagkapangulo sa 2028 na inuugnay nila sa pagpapatuloy na usapin ng korupsyon sa bansa. Iginiit ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na ang maagang pag-anunsyo ni Duterte ng pagtakbo sa 2028 ay patunay umanong mas inuuna nito ang politika kesa sa pagganap sa tungkulin. Lahat ng mga kalaban niya na lagi daw siyang pinupolitika. Pero sino rito ang unang-unang nangupolitika, 2026 pa lang, nag-anunsyo na natatakbo siyang presidente. So, pinapakita nito, wala siyang inatupag kundi ang pamumulitika. Tinawag naman ng bagong alyansang makabayan na desperado, walang hiya at oportunistang kilos ang pag-anunsyo ni Duterte na tatakbo siyang presidente. Layunin umano nitong ilihis ang atensyon, hadlangan ng impeachment complaint laban sa kanya at baluktutin ang panawagan ng publiko para sa hustisya. Ayon kay Bayan Chairman Teddy Casino, matagal na umanong malinaw sa kanila na tatakbo si Duterte sa pagkapangulo. Kaya importanteng anyang ma-impeach ang bise upang hindi na mabalik sa pwesto ang opisyal na may background sa pagiging korap. Matagal na namin alam tatakbong presidente si Sara. Alam namin yan 2025 pa. And precisely, impeachment is a way para hindi makatakbo ng presidente ang mga tulad niya. Kasi nga ayaw natin na malalagay sa pwesto ang mga korap at abusado. And that is precisely why we want her impeached. So that is not a question of political motive. Impeachment is a political process. And the motive is to remove from power and to ensure that corrupt and abusive people will not become president. And that includes her. Anya, parehong may sala sina Duterte at Marcos Jr. sa lumalalang korupsyon, kahirapan, mahinang ekonomiya at patuloy na paglabag sa karapatang pantao sa bansa. Dagdag pa ng grupo, lumalabas na maraming botante ni Marcos at Duterte ang nanghihinayang sa kanilang desisyon. Kaya hinihikayat nila ang grupo na makiisa sa February 25 sa EDSA Shrine upang manawagan ng mas mahigpit na laban kontra korupsyon, pampulitikang dinastiya at iba pang issue na kinakaharap ng bansa bilang bahagi ng ika-40 anibersaryo ng People Power Revolution. Anila, 4 na dekada na ang nakalipas matapos maibalik ang demokratikong institusyon pero hindi pa rin napapawi ang paghihirap ng mga Pilipino. Binigyang diin nila na tuloy ang people power laban sa korupsyon at kahirapan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ino Flores ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority.